Kaalala ng mga bantay bayan ng barangay poblasyon, kinailangan nilang malaman ang tunay na kasagutan sa lagay ng mag-ama. Totoo bang may sakit ang batang pasan-pasan? O tama ang duda ng ilan na gimmick lamang ito para makapanghingi ng limos? Nagkandak po ng ang Bantay Bayan po at ang rescue. Sinuyot po namin ang kahabaan ng Makati Avenue na kung saan lagi siya na doon pumupwesto. Wala po siya doon. Sinuyot po namin yung P. Burgos kung saan maraming turista dyan. Doon po siya natagpuan. Tay, magandang gabi po, Tay. Bantay Bayan po kami ng barangay poblasyon. May kasama po kami rescue. Baka po pwede patignan natin yung anak nyo sa rescue. Hindi, papaano lang natin para matignan ng rescue kung may sakit o wala po. Alam po namin yan, Tay. Alam ko po talaga, magmula pagkabata, nasa likod niya yan. Kaso ang inaano natin, baka kung may sakit, may dinaramdam. Matitignan po lang natin sa rescue. Para maganda. Pag natignan na, pwede na kami umalis. Opo, pwede so. Okay na konti. Dito pa, dito, Tay. Para matignan yung bata. Para matignan lang yung bata. Huwag kang matakot eh. Nagtataka kami kung ba't ayaw niya na ayaw niyang mapatignan kung ano yung kalagayan ng anak niya, kung ito ba ay may sakit o ba't, kasi yung itsura kasi ng bata, kung makikita niyo, maaawa na kayo agad antimano eh. Kaya maraming nakakatawag ng pansin dito pag nakikita yung mga dumadaan na sasakyan. O parang may abnormal na nangyayari sa katawan niya dahil hindi naglalakad eh. Lagi lang siyang pasan eh. Hindi naman kami namamalimos eh. Hindi po, opo. Hindi po naman. Titignan lang po kung may karamdaman yung bata o wala. Wala akong karamdaman. Inaano lang po natin. Kasi po, naitawag po yan sa amin. At sabi, gagawin po namin na action. Check up po. Sama na lang po kayo sa amin para matignan po Para yung bata. matignan yung bata po. Dinala po namin siya sa ambulance para po konting privacy naman po sa pasyente. Nang kumuha po kami yung temperature, medyo nag-vary po ng konti kasi medyo hindi po normal yung temperature niya, naging 37.9 po. May masakit ba sa'yo? Masakit ang tiyan mo? Vital over 70. Control ng 76. Ate, kumusta? Pakiramdam mo? Sabi mo kanina. Wala bang masakit? According naman po sa namin, yung tatay niya po nasa tamang pag-iisip naman po eh. Nahihirapan po kami kasi ayaw makipag-cooperate ng bata. Palagi po siyang nakatakip, kaya hindi po namin siya masyadong makausap. Mabuti. Nang dumating po kami sa loob ng headquarters, nagkaroon po kami secondary survey ulit po. Kumuha po ulit ng vital signs, BP po ulit. Medyo naging okay na rin po yung vital signs niya. Yung temperature po, bumaba na po. Naging 36.7 na po. E di naging normal na rin po yun. Ay, huwag nang iyak. Ayaw nang iyak. Ayong ilak na. Hindi. Hindi naman kami nagpalimos dyan eh. Alam po namin yun, Tay. Nakikita talaga namin na talagang nag-aanok buhay kayo. Kaso po, yung kalagayan lang po ng bata ang inaano namin. Sana po maunawaan niyo po rin. Oo. Nag-aaral yung bata sa umaga. Pagdating ng hapon, sinasama niya diyan sa pangangalakal. Kung ano yung dadalhin mo sa DSW, paano naman itong pag-aaral ng mga anak? Hindi ko po, kung totoo pong nag-aaral yan at wala namang karamdaman, pag na-check up sa ospital ng Makati, papakawalan namin ho kayo. Hindi naman ito pag-aresto. Hindi ho ito pag-ano. Ito po, titignan lang po natin kung may karamdaman yung bata o wala. Di ba ho? Yun nga ho, sa amin po napag-alaman, bata pa lang yan, 1-year-old pa lang ho ata, kinakarga niya na yan, pasan-pasan niya na po yan. Ilang taon na po yung bata, baka 11 years o 10 years. Inaano niya sa danger sa dumi, unang-una sa dumi, pangalawa, yung kalusugan, saka yung
yung hazard na baka masagasaan sila sa kalye dahil lagi sila sa tabi ng kalye. Hindi naman ako katulad ng iba ganun. Ginagamit ako niya. Alam mo yun, tatlo. Panganay po yan. Bunso. Kaya malamang. Hindi naman ako katulad ng iba dyan na Dito po sa barangay poblasyon na at siguro sa syudad na rin ng Makati, pinagbabawal po namin yung mga ganyan. Kung talagang titignan po, talagang meron po siyang asunto rito, kaso na mailaano sa kanya dahil in-exploit niya yung bata doon sa magmula sa pagkabata, sinama niya sa pagiging paghahanap buhay niya na hindi naman dapat. Kahit hindi po ako marunong magbasa, magsulat, sir. Alam ko po yung tama at mali. Ang akin naman po, sir. Kaya ako natatalang ano ko. Hindi natang ko sa bahay ito. Pag giniwa ko sa bahay ito, nalabas na nalabas, ay kumahatak ng mga adik. Hindi namin ama ka eh. Anak mo yan, di sure, mahal mo yan, ayaw mong pabayaan yan. Pero baka sakali nga na pag nakakuha ka na ng trabaho, Oo, sir. sa construction, yan tama na ba? Oo, 60. Gagawa natin para matigil yung ganyan yung mag-ama, ha? Oo, sir. Wala po Okay. po, sir. Wala po problema yan. Si tatay po pumirma na hindi na uli siya babalik sa pamamasura dito sa poblasyon kasama yung anak para na rin magkaroon siya ng trabaho. Ipapasok po siya ng aming kapitan. Ang rescue po, saka ang Bantay Bayan po, sinamahan po yung mag-ama sa ospital po ng Makati para ma-general check-up po ng aming doktor. According po naman sa sinuri po siya ng pediatrician po. Physical examination lang po yung ginawang susuri sa bata. Okay naman po, normal naman po lahat. Kaya pinayagan na rin kami ng hospital na makauwi. Si tatay po, after po na madala sa ospital, para ma-check kung okay sila, dinala po namin sa bahay, using po ng barangay ambulance dito sa poblasyon. We made sure na makarating siya ng maayos. Aside from that, binigyan ko po siya ng pagkakataon magkaroon ng trabaho. Nilapit ko siya sa isang construction firm dito sa barangay namin para basic bigyan siya ng trabaho. Hindi ko lang po alam kung ano nangyari kasi ang sabi po sa akin, hindi siya nagpunta. Everyday, fina-follow up ko kung ano nangyayari. As of now, hindi pa rin siya nagpupunta doon. Naka-helmet silang pareho. Parang cap helmet lang yun. Sa lakas sa impact, nadurog yung mga helmet.